2025, ang proyekto ng Sangley Point International Airport, SPIA, sa Cavite City ay nasa mga unang yugto pa rin, kasama ang konsorsyum na pinamunuan ng Cavitex Holdings at House of Investments na naghihintay para sa pangwakas na pag-aproba at disenyo. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Department of Transportation noong nakaraang taon na ang pag-unlad ng SPIA ay nananatiling hindi sigurado dahil ang pinagsamang kumpanya ay kailangan pa ring makatipid ng iba pang mga pag-aproba bago sumulong ang proyekto. Noong 2024, inaprubahan ng Philippine Competition Commission, PCC, ang magkasanib na pakikipagsapalaran sa pagitan ng Cavite Provincial Government at ang SPIA Consortium na kasama ang Virata na pinangunahan ng Cavitex Holdings, Incorporated at Yuchenko's House of Investments Incorporated. Sinabi ng Department of Transportation na pagkatapos ng pag-aproba ng PCC na ito, dapat isumite ng JV ang kanilang panukala na kasama ang DED, dapat ding i-secure ng pangkat ang isang ECC upang simulan ang proyekto. Walang deadline para sa pagsusumite ng DED, ang CAAP ay hindi maaaring ilipat kung wala ang JV na nagsumite ng DED para sa Sangley Airport. Ito ay ganap na hanggang sa JV dahil ito ay isang pamahalaang panlalawigan ng PPP, sabi ni Ms. De Vera. Sinabi ng DOTR dati na ang ahensya kasama ang CAAP ay mabilis na masusubaybayan ang pagsusuri ng mga nauugnay na dokumento ng proyekto kabilang ang saklaw, disenyo, pinansyal, teknikal at aeronautical na pag-aaral para sa Sangley Airport Project. Ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ay iginawad ang $11 bilyong proyekto sa konsorsyum noong 2022, target ng konsorsyum na bumuo ng paliparan sa isang international hub na matugunan ang hinihingi sa hinaharap. Ang pambansang pamahalaan ay kasalukuyang nagpapatakbo ng Sangley Point ng Cavite City bilang isang supplemental runway sa Ninoy Aquino International Airport. Noong February 2023, nilagdaan ng SPIA Consortium at Cavite Provincial Government ang Joint Venture and Development Agreement para sa pagpapatupad ng proyekto. Nauna nang sinabi ng gobyerno ng Cavite na ang unang yugto ng proyekto na kinasasangkutan ng una sa 4 na mga runway inaasahang magiging operational sa pamamagitan ng 2028. Ang pangalawang yugto ay magreresulta sa isang two-runway system na may mga pasilidad sa paliparan na may kakayahang hawakan ng hindi bababa sa 75 milyong mga pasahero taon-taon. Samantala, ayon sa Department of Transportation, ang Passenger Terminal Building, PTB, ng Bulacan Airport ay magsisimula sa konstruksyon sa January sa susunod na taon, na inilalagay ang proyekto sa pagsubaybay sa huli ng 2028. Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na si San Miguel Aero City Incorporated, SMAI, ay nakatuon upang simulan ang pagtatayo ng New Manila International Airport, NMIA, PTB sa pamamagitan ng January 2026. Kung ang SMAI ay namamahala upang manatili sa loob ng timeline na ito, sinabi ni Dizon na ang unang yugto ng paliparan ay dapat makumplito at pagpapatakbo sa November 2028. Ang pagkumpleto ng Phase 1, na magbibigay daan sa paliparan upang mapaunlakan ang 35 milyong mga pasahero bawat taon, ay nananatiling November 2028, at ang mga operasyon ay magsisimula pagkatapos nito. Ang DOTR ay malapit na sinusubaybayan ang pagpapatupad ng NMIA PPP, pampublikong pribadong pakikipagtulungan. Ang SMAI ay kasalukuyang bumubuo ng lupain kung saan itatayo ang paliparan at mga pasilidad nito. Ang SMAI,
isang subsidiary ng San Miguel Holdings Corporation sa ilalim ng San Miguel Corporation, SMC, ay namamahala sa 50 taong konsesyon para sa Build Operate Transfer ng NMIA. Sinabi niyang na ang isyo ay pipilitin ang SMAI na gumastos ng daan-daang milyong dolyar ng higit pa upang mabuo ang NMIA sa tuktok ng orihinal na gastos na 735.63 billion pesos. Bukod dito, ang kakulangan sa puna ng buhangin ay naantala ang pagkumpleto ng unang yugto ng NMIA sa pamamagitan ng isang taon, mula 2027 tulad ng original na pinlano. Ang NMIA, na matatagpuan sa Bulacan, ay nakatakdang maging pinakamalaking paliparan sa Pilipinas. Ang unang yugto ng proyekto ay maaaring mapadali ang higit sa 35 milyong mga pasahero sa isang taon at inaasahang makabuo ng higit sa 1 milyong mga trabaho. Sa huli, ang NMIA ay magtatampok ng 4 na magkaparehong runway, suportado ng mga pasilidad ng airside at landside. Sa katapusan nito, ang paliparan ay dapat na mahawakan ng hanggang sa 100 milyong mga pasahero bawat taon, dahil inaasahan na ito ay ma-decongest na trapiko ng air sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Bukod sa pagbuo ng NMIA, pinamunuan ng SMC ang bagong NAIA Infrastructure Corporation, NNIC, na namamahala sa 170.6 bilyong pesos proyekto upang marihab ang NAIA. Ang NNIC ay tungkulin na dagdagan ang kapasidad ng pasahero ng NAIA sa 62 milyon bawat taon at paggalaw ng sasakyang panghimpapawid sa 48 an hour upang ihanda ang pangunahing gateway ng bansa para sa future demand. Ang SMC Infrastructure Unit Trans-Air Development Holdings Corporation ay nagpapatakbo din ng Godofredo P. Ramos Airport, na kilala rin bilang Katiklan Airport, na nagsisilbing gateway sa Boracay. Nais niyang ang bagong PTB sa paliparan na natapos sa 3 taon o mas kaunti, na binabanggit ang pagkadali para sa mas malaking kapasidad na tanggapin ang mas maraming turista sa Boracay. Sa pamamagitan ng 3 mga airport development on hand, sinabi niyang noong nakaraang taon na itutuon muna ang SMC sa paghahatid ng kasalukuyang pipeline bago mag-isip tungkol sa pagbid para sa isang bago.